Ngayong gabi, parang hindi maganda ang kalidad. Walang height, walang abs, nakakabagot. Kumusta naman yung nandoon? Six-pack abs, 188. Hindi ito masama. Titingnan ko muna. Huobei Xiao, katapusan mo na ngayon. Ganoon ba? Subukan niyo ako. Sugod. Gusto ko lang naman ng isang gwapo. Bakit ang hirap? Boring. Ano yung ingay na yon? Lalaban pa ba kayo? Baliw. Siguradong baliw ang taong to. Ang gwapo niya. Ikaw, okay ka lang ba? Itakas mo ako. Ang mukhang to. 188 na legs. Talagang napakagwapo. Niligtas kita kaya sa'yo nako. Okay ba? Deal. Tapos ka na bang tumitig? Ako ang nagligtas sa'yo, tapos susungitan mo ako. Maniwala ka, huhubaran kita at itatapon sa kalsada. Naghahanap ka ng gulo. Sinong may sabing, wag mag-underwear? Ang bastos mo. Siya pala yun. Hindi ba sabi mo? Gusto mo na sa'yo na ako? Tikman mo? Tikman ng ano? Saklolo. Ganito agad katindi? Puro lang ako daldal noon. Wala naman akong karanasan. Ano sa tingin mo? Satisfied ka ba? Ako. Pasensya na. Dati pala, puro ka lang, panggap. Ang kapal mo. Ako ang nagligtas sa'yo, kaya dapat kang sumunod. Hahalik ka lang pag sinabi ko. Tagapagligtas? Handa na ako. Huwag mong sabihing, tatakas ka na lang bigla. Ikaw, iyang sa'yo. Gawain ko na talaga ang bawi tayo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Sandali. Sandali lang. Bakit? Natatakot ka ba? Sige lang. Sinong may sabing takot ako? Magandang umaga. Aking tagapagligtas. Nasiyahan ka ba sa ginawa ko? Maganda ang karanasan kagabi at tipo ko rin ang hitsura mo. Kagabi, mahusay ang ginawa mo. Nagdesisyon ako na panatilihin ka ng matagal. Buwan-buwan. Paano kung ganito ang ibigay ko? $5 million. Sige, Asa ka pa? Ang aming song group ay maliit na kumpanya lang. Pangkabuhayan lang ito. Wala akong ganoong kalaking pera. Ang sabi ko ay $5,000. Bakit? Kulang ba? amo, mula ngayon, ako ay magiging aso mo. Akin na ang phone mo.
Ililipat ko muna ang bayad para sa 2 buwan. Mula ngayon, dapat ay laging handa ka sa tawag ko. Naintindihan mo ba? Opo. CEO Huo, kumusta ka na? Magulo na ang kumpanya ngayon. Sabi nila ay pinatay ka na. Naintindihan ko. Babalik na ako agad. Anak, pinapabalik na ako ng boss ko. Kailangan ko nang umalis. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Pinapahirapan ng tagapagtustos sa gabi. At sa umaga naman, kailangan pang magtrabaho sa boss. Kawawang alipin ng trabaho. Ang halimaw na si Huo Baixiao ay patay na sa wakas. Mula ngayon ang Huo Group ay sa atin na. Tuloy po kayo, tagapangulo? Gusto niyo ba talaga akong mamatay? Nagulat ka ba na hindi ako namatay? Kuya, anong sinasabi mo? Hindi kita masyadong maintindihan. Baixiao, huwag mong sabihing iniisip mo na ang mga umatake sa iyo kahapon ay kami ang nag-utos. Kahit hindi kita tunay na anak pero palagi kitang itinuturing na parang sarili kong anak. Huwag mo kaming pagbintangan. Oo nga, Bakit ka kinakabahan? wala talaga. Huo Baixiao, anong ginagawa mo? Xiao Chen, bitawan mo siya agad. Inay, tulungan mo ako, inay. Huo Baixiao, isa kang hamak na tao. Baliw, lalabanan kita. Hinahayaan ko pa kayo sa tahanan ng mga huwo dahil lamang ito sa respeto ko kay Don. Pero sa halip na mamuhay kayo ng tahimik, pinagtatangkaan niyo pa ako. Hindi, ang bagay na iyon talagang hindi namin ginawa. Maniwala ka sa amin, nagmamakaawa ako. Pakawalan mo na si Xiao Chen. Kung hindi, ay mapipilay siya. Huwag kang maingay. Hello? Kasama ko ang mga kaibigan ko. Kumakanta kami sa KTV. Pumunta ka rito agad. Sige, hintayin mo ako. Simula ngayon, bawal na kayong makialam sa kumpanya. Bumalik na kayo sa ancestral house at manahimik na lang bilang heir at senyorito. Salamat, kuya. Huo Baixiao, humanda ka. Sisiguraduhin kong mamamatay ka sa mga kamay ko. Nuan-Nuan, ang lalaking iyon. Talaga bang kasing galing ng sabi mo? Siyempre naman, kapag dumating na siya, malalaman niyo rin. Anak, narito na ako. Wow, ang gwapo niya. Ang haba ng binti. Napakagandang lalaki talaga. Sila ang mga matalik kong kaibigan. Halika at paglingkuran mo sila ng alak. Napakamasunurin niya. Nuan-Nuan, paano mo siya napaamo? Mayroon ba talaga siyang abs? Nuan-Nuan, hindi ka ba nagsisinungaling? Paubaya mo namang mahawakan ko. Ay, hindi pwede. Siya ang aking munting ibon. Hindi pwedeng hawakan ng iba. Amo, ang pagyayabang mo kanina ay kulang pa. Wow, hindi nga nagkamali sa pagiging profesional na alagang babae. May galing talaga. Ano sa tingin mo? Satisfied ka ba? Sakto lang. Ang ganitong sobrang gwapong lalaki, $5,000 lang para makip. Anong pangalan niya? Anong trabaho niya? Huwag kang mapakatanga. Baka maloko ka lang. Ito, nakalimutan ko talagang itanong. Ano ba ang trabaho mo? Sige na, umamin ka na. Kapag nagsabi ako ng totoo, siguradong hindi na ako. Ikip ni Nuan-Nuan. Ako si Huo Baixiao. Wala nang mga magulang, isang intern sa isang kumpanya. Nang dumaan ako sa bar kagabi, nasugatan ako ng hindi sinasadya. At saktong nakita ako ni Nuan-Nuan. Anak, totoo lahat ng sinasabi ko. May nasabi ba akong mali? Napakaswerte mo talaga. Ang swerte ng ining na ito. Subuan mo ako ng prutas.
Sa tingin ko, mas madali ito, hindi ba? Ang galing mo masyado. Magsabi ka nga ng totoo. Ilang tagapagtustos na ba ang pinagsilbihan mo? Ikaw ang una. At ikaw rin ang huli. Ganyan dapat. Ano? Bangkarote na ang pamilya natin? Uuwi na ako agad. Hoy Song, magbayad ka na. Kundi, hindi ng bote. Ang babasagin ko rito. Sinong nagpautang ang nagpadala sa inyo? Bakit kayo ng barahas? Illegal ang ginagawa nyo. Matandang hukluban. Ipapakita ko sa iyo ang hinahanap mo. Huwag. Huwag. Itay. Inay. Ayos lang ba kayo? Lalaban pa ba kayo? Hindi na, ayaw na namin. Patawarin nyo na po kami. Sa susunod, hindi na ito magiging madali. Layas. Sobrang lala naman ng ginawa mo kanina. Anak, ang mga taong ito ay duwag naman. Kung hindi ako magiging malupit, hindi sila matatakot. Pasensya na, natakot ba kita? Nuan. Sino ba ang binatang ito? Bakit parang hindi mo naikwento sa amin ito? Itay, inay, siya. Paano ko ba sila ipakikilala? Kapag nalaman nila ito, tiyak na papatayin nila ako. Tio? Tia? Ako po ang boyfriend ni Nuan, si Huo Beishao. Ikaw, bakit ka nagdedesisyon ng mag-isa? Total, sasabihin din naman natin sa kanila balang araw. Nga pala Itay, bakit tayo nabangkarote? Ano ba ang totoong nangyari? Naging pabaya ako, nalinlang ako ng iba. Ang ating Song ay baon na sa utang ngayon, pati na ang bilyang ito. Bago pa man magdilim ay tiyak na silyado na. Masyadong mabilis. Wala na tayong matitirhan ngayon. Ito, Tamang-tama. May kaibigan akong mangingibang bayan, pinapabantayan niya sa akin ang bahay niya. Kayo, tumira muna doon, malaking tulong na iyon sa akin. Ito, Huwag na po kayong mag-alinlangan. Sa totoo lang, may hihilingin sana ako. Sakto, gusto ko pong makuha ang inyong pahintulot. Itay, inay, pakisuyo. Ipakasal niyo po si Nuan sa akin. Ano? eto. Hindi ba ito masyadong mabilis? Nasa card na ito, kapag binigay agad lahat, maghihinala si Nuan. $200,000. Bilang dote ko na ito. Sakto lang, bangkarote na ang Song. Kailangan nyo ng pera ngayon. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Huo Beishao. Ang lakas ng loob mo bilang boyfriend ko, hindi pa nga tayo matagal. Gusto mo na agad akong pakasalan. Anak, ayaw mo ba na makasama ako habang buhay? Hindi naman sa ayaw ko, pero Kaya, nasiyahan ka ba kagabi? Masarap ba? huwag kang magsabi sa harap ni na Itay at Inay ng mga bastos na yan. Anak, isipin mo, kapag nagpakasal tayo, mapapasaya kita araw-araw. Hindi ba maganda iyon? May punto ka naman. Pero Walang pero-pero. Anak, magpakasal ka na sa akin. bangkarote na kami. Wala na akong perang pambuhay sa iyo. Ako na lang ang bubuhay sa'yo. Ayaw kong buhayin mo ako. Maghahanap ako ng trabaho ngayon? Maghintay ka lang. Ako ang magiging tagapagtustos mo habang buhay. Ibig sabihin ba niyan ay papakasalan mo na ako? Itay, Inay, nagdesisyon na ako. Papakasalan ko si Huo Beishao. Hindi ba ako masyadong nagmamadali? Anak! Hindi kita hahayaang magsisi. Ang daming tao rito. Gusto ko lang na malaman ng lahat. Ayoko nang makipagtalo sa iyo. Pupunta na ako sa interview. Huwag mo akong hawakan. Isa akong halimaw. Napakagwapo mo naman. Hindi ka naman halimaw. Kuya, gusto kita. Anak! Sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang tumakas. Magpadala sa Song ng $3 bilyong na kontrata. Tandaan mo, huwag sa pangalan ng Huo. Ito ang tahanan ng mga Huo, ang pinakamayaman sa Shenzhen. Napakagara nga talaga. Hulihin niyo siya bilis. Nagwawala na naman si Lele. Masasira na ang painting ni Don. Lele, upo. Ang asong ito, napakakulit talaga.
Hindi nakikinig kahit kanino, pero siya pa ang pinakapaborito ni Don. Good boy. Nakikinig naman siya, di ba? Ito? Senyor? Lele, upo. Paano mo siya napaamo? Iba galing. Ineng, ano ang pangalan mo? Lolo, ako po si Song Jinyuan. Wala po akong gaanong karanasan sa trabaho, pero magaling ako sa pag-aalaga ng mga hayop. Interesante. Sige, mula ngayon, ikaw na ang mag-aalaga kay Lele. Bibigyan kita ng 20,000 dolyar kada buwan. Salamat po, Lolo. Siya nga. Siya pala yun. Hindi ba siya yung babaeng kakasal lang kay Huo Beixiao? Pasok na ko agad siya rito. Ang bilis naman ng galaw niya. Itay, Yuan, halika rito. Ang batang ito ay talagang nakakatuwa. Pinagpasyahan ko na. Siya na ang mag-aalaga kay Lele. Itay, oras na. Para sa terapiya mo, mayordomo, dalhin mo na si Don sa silid terapiya. Opo. Ang babaeng ito, nakakatakot ang tingin niya. Ay naku, sa payat mong yan, mukhang hindi ka marunong magtrabaho. Marunong ka bang mag-alaga ng aso? Huwag po kayong mag-alala, may karanasan po ako. Ikaw na babaeng ito, mag-a-apply lang ng trabaho, bakit ganyan ang suot mo? Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang balak mo? Ginagawa mo ang lahat para makapasok sa tahanan ng mga huwo para akitin ang senyorito at magkapit yaman. Pwe. Ngayon lang tayo nagkita, pero ang pananalita nyo ay masyadong masakit pakinggan. Pinagsasabihan ka lang naman, nangangatwiran ka pa? Ang lakas ng loob mo. Nanay Zhang, saktan mo siya? Ang aming madam ay ina ng heredero. Nagawa mo pa siyang sagutin? Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. Hindi ako luluhod, bitawan nyo ako. Hindi ako luluhod. Bakit kayo ganito kalupit? Bitawan nyo ako. Huo Beixiao? Kapag nalaman mong ang babae mo ay pinapahirapan ko rito, tiyak na magagalit ka. Mga tao, ang babaeng ito ay matigas ang ulo, palayasin siya agad. Tigil. Tigil. Big Xiao, Masakit ba? Kayo riyan. Kumuha ng gamot. Opo, senyorito. Ikaw ang nanakit? Kailangan ko pa bang kumilos? Hindi. Ako na po. huwag kang mag-alala, Big Xiao. Ayos na ako. Lumuhod ka. Dapat igalang mo ang amo. Ano? Gusto mo bang lumuhod para sa kanya? Big Xiao, hayaan na lang natin. Nabalitaan ko, inay siya ng heredero. Hindi natin siya pwedeng banggain. Huwag kang mag-alala. Madras na lang siya. Nabalitaan ko, palalayasin mo raw ang misis ko. Bakit hindi ko alam? Sa huwa ngayon, ikaw na ba ang nasusunod? Beixiao, misis mo pala siya. Bakit hindi mo sinabi sa amin na nagpakasal ka na? Bakit mo naman hinayaang ang sarili mong misis ay magtrabaho rito bilang isang katulong? Sariling bahay? Sariling bahay. Oo, nagtatrabaho ako para sa heredero. Madalas ako sa tahanan ng mga huwo. Simula ngayon, maging maingat ka sa kilos mo. Lahat sa tahanan ng mga huwo, kahit sino pa man sila. Kapag may nagbunyag ang aking tunay na pagkatao, ikaw ang mananagot. Salamat sa tulong mo kanina. Iyong sige ng huwo ay talagang nakakatakot. Kung ayaw mo siyang makita, hindi na tayo magtatrabaho rito. Sa pag-aalaga kay Lele para kay Lolo Huo sa loob ng isang buwan, kikita ako ng $20,000. Hindi ako aalis. Ang pinakamalala ay iiwasan ko na lang siya. Nandito ako, huwag kang matakot sa kanya. Ang aming munting ibon ay hindi lang maganda. Sa tahanan ng mga huwo ay may boses din pala. Dapat kitang bigyan ng pabuya. Hindi sapat ang isa lang.
Magpapaalam lang ako kay Lolo Huo. At uuwi na tayo. Oo. Ay, anong ginagawa ninyong dalawa rito? Kung hindi dahil sa bilis ni Nuan, nasa ospital na po kayo ngayon. Nuan, Beng Xiao, kilala mo ba ang ineng na ito? Mula ngayon, hindi nyo na kailangang mamilit na mag-asawa ako. Totoo ba ito? Siya ba talaga ang aking manugang sa apo? Hinaan mo ang boses mo. Hindi pa niya alam ang posisyon ko sa Huo. Huwag kang madulas. Anong klaseng sikreto ang posisyon mo na hindi mo masabi? Tabi riyan, tabi. Kakausapin ko ang manugang sa apo. Ineng, halika rito. Mabuting bata. Iniligtas mo si Lolo. Kailangang gantimpalaan kita. Heto ang $5 million. Gawin mong panggastos. Hindi po pwede. Gusto ka lang ni Lolo, kaya binigay niya yan. Kunin mo na? Ineng, ngayon si Lele ay hindi na mawalay sa'yo. Sa tingin ko, dito na kayo dapat tumira. Hindi po pwede. Sige, dito na tayo. Grabe ka naman. Bakit pumayag ka agad na tumira rito? Bakit? Hindi mo ba gusto rito? Hindi naman sa ganoon. Pero si Lolo Huo, sa tingin mo ba ay sobrang bait niya? Inalagaan ko lang naman si Lele at sinalo ang Florera. Pero hindi naman kailangan. Nabigyan ako ng $5 million. Balita ko ay mahal na mahal ni Don ang aso niya. Dahil magaling ka, natural lang na tumaas din ang tingin niya. Ano to? At mayabang lang. Oo. Aso mo rin ako. Ikaw ang pinakapaborito ko. Anak, ngayon ay ating gabi ng kasal. Ano? Anong tawag mo sa akin? Amo, Maligo ka muna. sige, tutulungan kitang maligo. Shutong, kasal na si Huo Beishao. Ano? Sabi mo hindi siya? Magpapakasal? Ang prioridad natin ngayon ay isipin mo kung paano siya mababawi. Kapag pinakasalan mo siya, ang tahanan ng mga Huo ay mapapasakamay ng mga siye. Pero tiya, hanggang ngayon ay hindi. Ang ko pa siya nakikita. Gawan mo ako ng paraan. Tama, masyadong mapaghinala si Huo Baekshao. Ayaw maglabas ng litrato, pero lilipat siya ancestral house. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Salamat po tiya. Kapag kasal na kami ng heredero, susunod ako sa inyo. Anong problema? Pagod ka na? Huo Baekshao. Huwag. Maraming tao rito. Huwag kang malikot. Masarap ba? Oo. Bubuhatin kita. Huo Baekshao. Napakabait mo sa akin. Parang hindi ko na kayang mawala ka. Talaga? Iyan ang layunin ko. Gantimpala mula sa amo. Oo. Hindi ba si Song Jinuan ito? Hayagan talaga, nakikipaglandian ka sa lalaking palamunin. Nakakadiri. Xie Shutong. Mrs., sino ba ang taong ito? Noong nag-aaral pa kami, isang mortal na kaaway. Ibaba mo muna ako. Xie Shutong. Kami ng aking asawa ay legal at malayang nandito. Ano bang pakialam mo? Kapag mayaman ang naglalambingan, romantiko ang tawag doon. Pero kayong isang bangkarote na pulubi at isang hindi alam kung saan nanggaling na hampas lupa na nagsama ay sadyang napakababa. Asawa, sino ba ang kumain ng dumi at ang baho ng bibig? Ikaw, Song Jinuan, sa sobrang hirap mo kahit sapatos ay hindi mo na mabili. Bakit hindi maging hamak na alila ka na lang? Kapag pinagsilbihan mo ako ng maayos, bibigyan kita buwan-buwan ng $10,000. Nag-aalaga ako ng mga hayop at kumikita ako buwan-buwan ng $20,000. Bakit? Mas masahol ka pa ba sa aso?
Ikaw, ang lakas ng loob mong murahin ako? Hindi lang kita mumurahin, sasaktan pa kita. Sinaktan mo ako? Ipapapatay talaga kita sa mapapangasawa ko. Napakagaling naman ng mapapangasawa mo. Natatakot tuloy ako. Siyempre naman, ang mapapangasawa ko ay ang heredero ng mga huwo. Heredero ng mga huwo. Ano, takot ka na? Bakit hindi ko narinig kay Lolo Huwo na mayroon na siyang manugang sa apo? Bakit? Kayong mga hampas lupang dukha ay sadyang walang alam. Halika kayo rito. Ang babaeng ito na nagpapanggap na mapapangasawa ng heredero ng Huwo ay itapon sa labas. Ang itsura mong dukha ay nagpapaalala sa akin. Ang mga hampas lupang gaya nyo ay hindi karapat-dapat dito. Guwardya, itapon nyo sila palabas. Tumahimik ka na. Sinaktan mo ako? Guwardiya, itapon nyo siya agad sa labas. Anong ginagawa nyo? Bitawan ako. Itapon nyo na siya. Song Jinwan, kung matapang ka, pumunta ka sa alumni bukas ng gabi at malilintikan ka sa akin. Pupunta ako. Akala mo ba takot ako sa iyo? Mrs., baka mas mabuting huwag ka nang pumunta sa alumni na iyon. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako ng mabuti. Gusto kong makita kung anong pakana ang gagawin niya. Hindi naman niya ako makakain. Nuan, bakit ka nandito? Sina Xie Shutong ngayong gabi ay may masamang balak. Siguradong isa itong patibong. Hindi ba si Song Jinwan ito? Bangkarote na ang pamilya, may gana pang mag-alumni. Alam nyo naman lahat na si Song Jinwan ang pinakamakapal ang mukha. Kahit papaano, dati siyang pinakamaganda sa campus natin. Ngayong ganito na siya, nakakaawa talaga siya. Xie Shutong, pinapunta mo ba ako rito para lang sabihin ang mga ito? Inimbitahan kita rito para tulungan ka. Halika na rito, Senyorito Joe. Ang gonggong na si Zhao Jiming, ikaw ba ang nagpatawag sa kanya? Song Jinwan, tinutulungan lang kita kaya wag kang bastos. Xie Shutong, ano ba talaga ang balak mo? Alam naman ng lahat dito na si Senyorito Joe ay baliw na baliw sa iyo. Kapag sumama ka sa kanya, ang pagkalugi ng pamilya Song ay madali niyang maaayos. Ang bango. Senyorito Joe, huwag mo namang takutin si Song Jinuan. Tingnan mo, iiyak na si Nuan, kaya suyuin mo na siya. Huwag kang mag-alala. Kapag sumama ka sa akin, ang problema ng pamilya Song ay ako na ang bahala. Lumayas ka. Alice. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Zhao Jiming, ano ba talaga ang balak mo? Matagal na tayong hindi nagkita. Gusto mo bang magbalik tanaw? Song Jinuan, bumagsak ka na sa ganitong kalagayan. Pero wala ka pa ring pakiramdam. Sasabihin ko sa iyo kung paano na bangkarote ang pamilya Song. Alam mo ba? Ikaw ba ang may gawa nito? Zhao Jiming, hayop ka. Sinampal mo ako? Sasabihin ko sa iyo, habang mas palaban ka, mas gusto kita. Makinig ka, Song Jinuan. Ngayong araw, kailangan mong lumuhod sa harap ng lahat at humingi ng tawad sa akin. O kaya naman, samahan mo akong matulog ng ilang gabi at baka sakaling maisipan ko na patawarin ka at ang buong pamilya Song. Song Jinwan, tinutulungan ka na nga ni Senyorito Zhao. Magpasalamat ka na sa kanya. Napakabait talaga ni Senyorito Zhou. Song Jinwan, huwag ka nang manisi ng iba. Huwag kang magreklamo. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang sarili nyo dahil walang kwenta ang pamilya Song. Tama, Song Jinuan. Kung alam lang ng itay mo na ililigtas ni Senyorito Joe ang Song, baka siya pa mismo ang maghatid sa iyo sa kama ni Senyorito Zhu. Pwe, nananaginip ka. Senyorito Zhao, huwag mo nang sisihin si Song Jinwan. Mayroon na kasi siyang asawa na sobrang hirap at dugyot, pero mahal na mahal nila ang isa't isa. Seryoso ba, Song Jinwan? Si Senyorito Joe na ito, ang ganda na ng alok pero ayaw mo pa. Tapos pumatol ka lang sa isang pulubi. Napakababa talaga ng uri mo. Mas pinili mo pang matulog kasama ang pulubing iyon kaysa sa akin. Sige. Ngayon, yayariin kita. Inom, buka. Inom. Inumin mo to. Buka. Walang hiya, gusto mo pang humingi ng tulong sa asawa mo. Kalimutan mo na yan. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, malilintikan ka talaga sa akin ngayong gabi. Hayop ka, hindi kita mapapatawad ngayon. Takbo na.
Tingnan natin kung saan ka pa makakarating. Mamatay man ako, hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Tatalon ka ba? Sige, tumalon ka. Tingnan natin ngayon kung may lakas ka ng loob. Mrs. Asawa. Narito na ako. Ikaw pala yan. Ikaw pala si Song Jinwan. Ang pulubing asawa na yan. Ang lakas ng loob mo. Ako. Papatayin kita. Sugurin niyo siya. Asawa, gusto ko. Tahan na. Iuuwi na kita. Nuan-nuan. Nuan-nuan. Bilis. Bilisan mo. Ang sakit, pagod na ako. Balang araw mamamatay ako sa kamay ni Huo Beixiao. Bakit ka nakatulala? Asawa, kagabi, buti na lang dumating ka agad. Ang sitwasyon kagabi ay napakadelikado. Bakit hindi mo ako tinawagan? Hindi ko rin alam na magiging ganito sila kalala. Ang cellphone ko ay sinira nila. Alam mong masama ang balak nila? Wala ka man lang bang pag-iingat sa sarili? Sinisigawan mo ako. Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Hihiwalay? Oo, galit ako sa iyo. Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Anak? Masyado ba kitang napalayaw? Dapat siguro ay ikulong kita para hindi mo na makita ang kahit sinong ibang lalaki. Huo Beixiao, ano bang pinagsasabi mo? Nuan-nuan, patawad. Hindi dapat kita sinigawan. Nang dumating ako kagabi, halos lumampas ka na sa may rehas. Totoo? Kaunti na lang talaga. Pangatlong palapag iyon. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag nahulog ka? Pero hindi mo pa rin dapat ako sinisigawan. Patawad? Mula ngayon, hindi na kita sisigawan. O kaya, saktan mo ako para gumaan ang loob mo? Gising na ba siya? Kayo, lakas ng loob ninyong ikulong ako? Kilala niyo ba kung sino ako? Kilala niyo ba ako? Kagabi, aling kamay ang humawak sa misis ko? Kaliwang kamay o kanang kamay? Kakakakanan ka ng kamay. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Sinubukan ko lang. Akbayan ang balikat niya. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo siya. Sige, tanungin mo siya. Itaas nyo ang kanang braso niya. Ako ang tagapagmana ng Zhou Group. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Masyado kang madaldal. Sa susunod na galawin mo ang song, hindi kita mapapatawad. Bahala na kayo sa kanya. Dahan-dahan lang, huwag niyo siyang papatayin. Opo.
Kaya pala noong nakaraang araw ay napakayabang mo, pumunta ka lang pala sa tahanan ng mga huwo para maging isang katulong. Shay Shutong, bakit ba kahit saan ay nakikita kita? Ang malas talaga. Song Jinuan, huwag mong isiping dahil nakadikit ka sa tahanan ng mga huwo ay magiging sama-sama na kayo. Kapag nakita ko na ang heredero, ang unang gagawin ko ay ang sibakin ka. Sino ang sisibakin mo? Asawa ko, nandito ka na. Asawa, nandito ka na. Mrs., napagod ka ba ngayong araw? Song Jinuan, hindi sapat na. Kumapit ka lang sa mga huwo, tinala mo pa pati itong pulubi mong asawa rito. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Pareho kayong walang hiya. Tungkol sa nangyari sa alumni, may kinalaman ka rin doon, di ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mukhang mahina ang memorya mo. Kailangan mo ba na tulungan kitang maalala? Binali mo ang braso ni Senyorito Zhao. Asawa, binali mo ba ang braso at ni Zhao Jiming? Labag sa batas ang manakit ng tao. Mrs., hindi ko kayang gawin iyon. Mabuti naman kung hindi ikaw, tinakot mo ako ng husto. Pweh, isang pares ng mga walang kwenta. Shutong! Shutong! Bakit ka nandito? Kanina pa kita hinahanap. Tia, pinapagalitan ko lang sila. Ang mga katulad nila, hindi karapat-dapat sa tahanan ng mga huwo. Paalisin mo na sila agad. Tia, Si Yuan, palalayasin mo ba kami? Ang lakas ng loob mong tawagin ang tiya ko, sawa ka na ba sa buhay mo? Tia, sinampal mo ako? Napakatanga mo, siya ang dapat mong pakasalan, ang heredero ng kabisera na si Huo Beixiao. Ano? Hindi ba siya ang pulubing asawa ni Song Jinwan? Kung hindi, sa tingin mo, bakit komportableng nakatira si Song Jinwan sa tahanan ng mga Huo? Anong gagawin ko? Noon pa pala ako, nakasakit sa heredero ng kabisera. Malay ko ba kung anong gagawin? Bahala ka na sa sarili mo. Patawad, nagkamali ako, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Beixiao, masama ang pakiramdam ko, kaya pinapunta ko si Shutong sa ancestral house. Itong batang ito, prangka at hindi marunong magsalita, pagpasensyahan mo na siya, huwag mo na siyang patulan. Shutong, hindi ba? Nakasakit ka rin kay Senyorita Nuanuan? Bilisan mo! Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Nuanuan. Song Jinwan, patawad. hayaan mo na. Kalimutan na natin ito. Ituring nating hindi natin siya kilala. Lumayas ka na. Song Jinwan, bakit ikaw ang ikakasal sa heredero? Balang araw, aagawin ko sa iyo ang heredero. Maghintay ka lang. Amo, ang ganda mo. Sinasadya mo ba? Akong akitin? Amo, humihingi po ako ng gantimpala. Pakiusap, amo, bigyan niyo ako. Sino yan? Anong kailangan? Binibining Song, malungkot na naman si Lele. Puntahan niyo na po siya. Pupunta na ako agad. Mrs., wag mo silang pansinin. Hindi pwedeng bayad ako pero walang gawa. Sige na, hintayin mo ako. Mrs., ang bilis mo naman. Sino ang nagpapasok sa iyo? Heredero, huwag ka nang magalit. Nandito ako para humingi ng tawad. Lumayas ka. Heredero, hulaan mo. Bakit kayo ni Song Jinwan, ngayong kakilala niyo pa lang, ay nakipagkasal na siya sa iyo? Hindi ka ba nagtataka? Ano ba talagang gusto mong sabihin? Noong nasa kolehiyo pa si Song Jinwan, kilala na siyang mahilig sa lalaki. Basta guwapo ang isang lalaki, ay hindi niya tinatanggihan. Ang pagpapakasal niya sa iyo ay dahil lang sa tawag ng laman. Ang bagay na ito, dapat alam mo na, Heredero. Heredero, sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi magtatagal. Magsasawa rin siya sa iyo at maghahanap ng iba. Gusto mo bang makipagpustahan? Walang kuwenta. Heredero, natatakot ka ba? Nakakatawa. Lumayas ka na ngayon din. Heredero, hindi ako katulad ni Song Jinwan. Totoo ang pagkakagusto ko sa iyo. Bakit hindi natin subukan? Anong ginagawa ninyong dalawa? Song Jinwan, tamang-tama ang dating mo. Mrs., pakinggan mo ang paliwanag ko. Song Jinwan, nagawa mo akong saktan? Song Jinwan, ang lakas ng loob mong saktan ako? Kulang pa nga yan sa'yo. Pumasok ka sa silid ko sa hating gabi. Tinutukso mo ang lalaki ko. Papatayin talaga kita. Tumigil ka na, Song Jinwan. Ngayon alam mo na ang sakit.
Noong tinutokso mo ang lalaki ko, bakit hindi ka tumigil? Ngayon, sa ngalan ng iyong tiya, tuturuan kita ng leksyon. Song Zinuan, humanda ka sa akin. Mrs., ang galing mo kanina. Akala mo ba ay wala kang kasalanan? Ang laki mo ng tao, kapag tinutokso ka ng iba, hindi ka ba marunong umiwas? Mrs., ang bilis mo kasing pumasok. Hindi pa ako nakaka-react. Sinisisi mo pa ako ngayon? Ano ba ang sinabi niya sa iyo? Sabi niya ay libog agad ang dahilan. Kaya mo ako pinakasalan. Siya. Sinungaling siya. Ganoon ba akong tao? Kahit noong una, habol ko lang ang iyong kagandahan, pero hindi na pagkatapos niyon, hindi mo ba nararamdaman? Sabi pa niya, hindi magtatagal, magsasawa ka rin sa akin at maghahanap ng iba? Gagawin mo ba? Anak, sagutin mo ako. Gagawin mo ba? Hindi ko gagawin yon. Alam ko na. Hinding-hindi mo ako iiwan. Hinawakan ka lang niya. Ang dumi-dumi mo. Maligo ka muna bago tayo mag-usap. Opo. Masusunod po, amo. Napakasama talaga ni Xie Shutong. Gumamit pa siya ng ganitong paraan para mag-away kami ni Huo Baixiao. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Panauhin ako sa tahanan ng mga Huo. Sabi ng heredero, kapag humakbang ka pa sa tahanan ng mga Huo, ikaw na ang susunod kay Zhou Jiming. Huo Baixiao, hindi ako titigil na. Nakalimutan kong magpakilala. Ako ang ikalawang senyorito ng tahanan ng mga Huo. Ako si Huo Yuchen. Bakit bigla siyang nakikipag-usap sa akin? Ang weird naman. Sabi ni Lolo kanina, may taong kayang paamuhin si Lele. Kaya na-curious ako at gustong makita. Nakita kita doon kanina at alam ko na ikaw yun. Pakiramdam ko ay tadhana ito. Sa tingin mo? Tayo. Tadhana? Mahilig din ako sa mga hayop at nagligtas pa ng mga pusang kalye. Kaya pwede ba nating makuha ang contact info? May mga itatanong lang ako. Huwag mag-alala, hindi kita laging guguluhin. Ang weird ng taong ito. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Layas. Huo Baixiao, mukhang talagang mahalaga sa iyo si Song Jinwan. Huo Baixiao, masyado ka namang mayabang. Kahit ano pa ang sabihin, siya pa rin ang ikalawang senyorito. Bakit? Naawa ka sa kanya? Huwag magulo. Ako ang nanggugulo? Kung hindi ako dumating, makikipagpalitan ka na ba ng kontak sa kanya? Huo Baixiao, walang modo ka talaga. Wala akong balak na makipag-ugnayan sa kanya. Anak, pasensya na. Mali ako. Hindi mo lang talaga ako pinagkakatiwalaan. At nagagalit ka pa sa akin ng walang dahilan. Huo Baixiao, hindi na talaga kita papansinin kailanman. Nuan, kantahan tayo sa Yunke mamayang gabi. Libre ko. Ilang araw na tayong hindi nagkikita. Miss na talaga kita. Ako? Wag na lang siguro ako. Hindi kasi ako masyadong pwede. Iba na talaga kapag may asawa na. Kaya manatili ka na lang sa bahay. At samahan mo ng mabuti ang asawa mo. Sandali lang. Bakit hindi ako pupunta? Ayaw kong hayaan na kontrolin lang ako ni Huo Baixiao. I-send mo sa akin ang room number. Papunta na ako riyan ngayon. Papasukin niyo rito. Ang pinakagwapong modelong lalaki. Tawagin niyo silang lahat. Gaya ng inaasahan sa Yunke, ang mukhang ito, ang katawang ang ganda talaga. Anong maganda rito? Kumpara kay Huo Baixiao, malayo talaga ang itsura nila, di ba? Teka, nandito ako para magsaya. Bakit ba siya ang lagi kong iniisip? Pumili tayo ng tig-2. Nuan, may asawa ka na. Huwag ka nang kumuha. Bakit hindi niyo ako hahayaang pumili? May asawa na nga ako, pero hindi naman ako nagmadre. Gusto kong pumili. Pipili talaga ako. Sige. Ikaw na ang pumili, ikaw na. Hindi ko naman siya gagalawin. Pasasayawin ko lang sila. Anong kinatatakutan mo? Sige, ikaw muna ang pumili. Walang mas gwapo pa kay Huo Baixiao. Nakakabagot talaga. Kayong dalawa na lang.
Song Jinuan, ikaw mismo ang lumapit dito. Kapag nakita ng heredero ang mga litratong ito, hindi ako naniniwalang poprotektahan ka pa rin niya. Kapag nakita ni Nuanwan ang singsing na ito, siguro ay mawawala na ang galit niya. Ate, napakaganda mo talaga. Salamat. Ate, kumain ka ng prutas. Sumayaw ka na lang mag-isa. Huwag mo akong guluhin. Ayaw mong kumain ng prutas? Uminom na lang tayo ng alak? Sabi ko nang huwag mo akong guluhin. Guwapo ba ang mga modelong lalaki? Mrs. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ang bilis namang sumugod ng tunay na asawa. Sabi mo sa akin, hindi ka maghahanap ng iba. Nangako ka rin sa akin na hindi mo ako pagtataasan ng boses. Ano? Huwag kang mag-isip ng masama. Ako ang nag-order ng mga modelong lalaki. Ako ang nag-organisa nito. Huwag mong awayin ang nuan-nuan namin. Nanonood lang sila ng sayaw. Wala kaming balak na iuwi sila. Gusto mo pa bang manood? Ano pang hinihintay nyo? Sumayaw kayo. Ang nakakatakot ni Huo Beishao kapag nagagalit. Sabi niya sumayaw kayo, kaya sumayaw na kayo. Kumusta ang sayaw nila? Magbigay ka ng komento. Maayos naman. Mukhang nag-enjoy ka, ha? Hindi ba't ikaw ang nagpanood sa akin? Ang pupogi ng mga lalaki. Ang galing nilang sumayaw. Hindi nyo ba narinig ang misis ko? Na magaling kayo? Ituloy ang pagsayaw. Huwag kayong hihinto. Hindi nyo ba narinig ang misis ko? Magaling ba? Sige, sayaw pa. Huwag hihinto. Manood pa kayo? Ayoko na manood. Bakit ayaw mong manood? Dahil gusto mong manood? Eh di manood ka pa. Hindi ka pa ba tapos? Huo Baekshao, ibaba mo ako. Bitawan mo ako. Ibaba mo ako. Ano bang gagawin mo? Aangkinin kita. Bitawan mo ako. Matauhan ka nga. Huwag kang malikot. Huo Baekshao, Akin ka lang. ayoko. Umiiyak ka. Anak, pasensya na. Ako. Nawalan ako ng kontrol. Patawad. Nakakatakot ka. Kasalanan ko na natakot kita. Nagselos lang kasi ako, kaya nangyari ito. Ako. Hindi. Kasalanan ko ito. Noong una. Dahil sa gwapo mo, bigla ang desisyon lang. Nagpakasal ako sa iyo ng bigla. Sa totoo lang, hindi kita kilala. Patawad. Patawad talaga. Siguro ang ganitong ikaw, ang totoong ikaw. Hindi ko gusto ang ganito. Ayoko na nito. Hindi mo gusto ang ganitong ako. Ang gwapo mo kaya? Hindi ka naman halimaw. Kuya, gusto kita. Uuwi na ako. Sige. Uuwi na tayo ngayon. Gusto kong umuwi mag-isa. Sa sarili kong bahay. Ayaw mo na rin ba sa akin? Ayaw mo na rin ba sa akin? Tingin ko hindi tayo para sa isa't isa. Patawad. Mag-divorce na tayo. Bakit ikaw ang humihingi ng tawad? Ako naman ang may kasalanan. Tangtang. Kami ni Huo Baekshao. Tapos na talaga kami. Naku. Kasalanan ko ito. Kung hindi kita dinala sa yungke, hindi sana kayo nag-away. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Hindi mo kasalanan. Si Huo Baekshao ang may gawa. Sinigawan niya ako. At pati, gusto pa niya akong saktan. Ano? Ang walang hiyang Huo Baekshao na iyon.
Nagawa niya iyon sa iyo? Pupuntahan ko siya para turuan ng leksyon. Hindi ka pwedeng pumunta. Nuan, ginawa niya iyon sa iyo. Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Mahal mo pa ba siya? Song Jinyuan, wala ka na talagang pag-asa. Hayaan mo muna akong mag-isip kung ano ang gagawin bago tayo mag-usap. Balita ko, nag-away raw kayo ni Huo Beixiao? Paano mo nalaman? Kuya ko kaya si Huo Beixiao? Si Huo Beixiao ay tauhan ng aking kuya. Siyempre alam ko ang tungkol sa kanya. Mukhang ang mga empleyado ng Huo ay mahilig sa chismis. Ang estilo ni Huo Beixiao ay katulad ng sa kuya ko. Masyadong mapagmataas at madamot. Kapag kasama mo siya, hindi may iwasang masaktan ka. Nakilala mo na ba ang kuya ko? Ang kuya ko ang susunod na tagapamahala ng Huo. Para mas maaga niyang makuha ang pamamahala sa Huo, naghanap lang siya ng kung sinong babae at nagpakasal sila dahil takot siyang baka habulin ng hangal na babaeng iyon ang pera niya. Sinadya niyang itago ang tunay niyang pagkatao. Sabihin mo, hindi ba nakakatawa? Siguro, mahal talaga niya ang babaeng iyon? Ang kuya ko ba? Ang yabang mo na heredero? Paano niya magugustuhan ang mga ordinaryong babaeng iyan? Pansamantala lang niyang tinitiis ang sarili niya. Ikalawang senyorito, usapang pamilya ito sa tahanan ng mga Huo. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Binibining Song, masaya akong makausap ka. Sa susunod na pagkakataon, mag-usap ulit tayo. Paalam. Anak, Ano? Gusto mo na naman bang makialam kung sino ang kinakausap ko? hindi. Gusto ko lang sana. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Pakiusap, wag mo nang gambalain ang trabaho ko. Baliw ka talaga. Isa kang halimaw. Baliw. Ayaw ko sa'yo ng ganyan. Ayaw ko na. Oh, heredero, mag-isang umiinom dito. Naalala kong sinabi ko na. Ayaw na kitang makita. Heredero, totoo ang paggusto ko sa'yo. Totoong gusto? Si X Yuan ang nag-utos na akitin ako. Ano? Napasok na niya ang tahanan ng mga Huo. Hindi pa sapat. Gusto ka pa niyang isingit. Ang mga ginawa ng tiya ko, alam ko ang lahat. Pakasalan mo lang ako. Tutulungan kitang harapin siya. Si Song Jinyuan, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ako lang ang makakatulong sa'yo sa pamamahala ng Huo. Sinasabi mo bang, ako, si Huo Beixiao, para manahin ang Huo? Aasa pa sa isang babae? Hindi, heredero. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Umalis ka na. Huwag mo akong paulitin. Heredero, iniwan ka na ni Song Jinyuan. Bakit? Gusto mo bang maging katatawanan sa buong Shencheng? Heredero, iniwan ka na ni Song Jinyuan. Gusto mo bang maging katatawanan sa buong Shencheng? Kapag nagbiro ka pa, huwag mo akong sisisihin kung sa Shencheng ay walang ganyan. Lolo, bakit niyo po ako pinatawag? Ineng, halika, maupo ka. Anak, nakikita ko nitong mga nakaraang araw na malungkot ka. Kung may problema ka, sabihin mo kay Lolo, ako ang bahala sa iyo. Baka makipag-divorce na ako. Ano? Anong sabi mo? Makikipag-divorce ka? Hindi maaari iyon. Ang pasaway na si Beixiao, bakit hindi niya man lang mapasaya ang misis niya? Lolo, sa divorce ko, bakit parang mas excited pa kayo kaysa sa mga magulang ko? Iyong ba, may ginawa bang mali ang pasaway na si Beixiao para magalit ka? Pero makinig ka sa payo ni Lolo. Sa buhay mag-asawa, hindi pwedeng makipag-divorce agad kapag may hindi pagkakaunawaan. Kung may mali siya, parurusahan siya ni Lolo para sa'yo. Huwag na tayong mag-divorce, okay? Si Beixiao, kahit masama ang timpla, mabuting bata pa rin siya. Kung may mali siyang nagawa, saktan mo na lang siya para gumaan ang loob mo. Talaga bang hindi mapapatawad ang ginawa niya? Sa totoo lang, hindi naman lahat ay kasalanan ni Huo Beixiao. Siguro, pinalaki ko lang talaga ang gulo. Anak!
Hanggat hindi ka makikipag-divorce, sa'yo na ang lahat ng bahay dito. Kung hindi pa sapat, bibigyan kita ng tseke. Sabihin mo kung magkano ang gusto mo. Sapat na ba ang $100 million? Ay, hayaan mo na. Bigyan muna kita ng $1 billion. Sapat na ba ang $100 million? Hayaan mo na. Bibigyan muna kita ng $1 billion. Sandali lang, Lolo. Hindi ko kailangan ng pera. Lolo, kasi gusto ko sanang mag-leave para umuwi muna. Sige na nga. Pero, anak, tungkol sa diborsyo, pag-isipan mo itong mabuti. Ayos ba? Makikipagdiborsyo ako kay Huo Baekshao, hindi naman sa panganay na apo niya. Bakit kaya nagmamadali si Lolo Huo? Ang weird. Buisit. Sabi ko huwag mo akong hanapin at talagang hindi mo ako hinanap. Hindi pwede. Kung hindi mo ako papansinin, hindi rin kita papansinin. Anak, ang init ng panahon. Bakit ka lumabas? May puno naman sa tabi. Bakit kailangan mong tumayo sa ilalim ng araw? Sinasadya mong sakta ng sarili mo para kaawaan kita. Hayop ka talaga. Pasensya na. Gusto ko lang magbantay dito para masilip ka lang. Kung ayaw mo akong makita, aalis na ako. Anak, anong ibig mong sabihin? Magpaliwanag ka. Takot lang akong mahimatay ka sa init at mamatay sa tapat ng pinto ko. Kasalanan ko ang lahat noon. Hinding-hindi na kita, pipilitin muli. Pwede bang? Huwag na tayong mag-divorce? Kung gayon, lahat ng bagay sa hinaharap ay dapat may pahintulot ko. Kapag hindi ako pumayag, huwag kang mamilit. Huwag mong kakalimutan, ako ang iyong tagapagtustos. Susundin ko na ang lahat ng gusto mo. Depende sa ipakikita mo. Nakapagtataka, bakit hindi ko na mahanap? Ano bang hinahanap mo? Wala lang ito. Bibigyan kita ng mas maganda. Anak, masaya ako na pinatawad mo na ako. Lolo. Nagkaayos na ba kayong dalawa? Mabuti naman at nagkaayos na. Ang don nitong mga nakaraang araw, hindi makakain at makatulog. Ngayon ay panatag na siya. Patawad po, Lolo. Pinag-alala namin kayo. Hindi mo kasalanan. Kung may dapat sisihin, ang pasaway na batang ito, siya ang hindi nakakaintindi. Tama po. Anak, may pag-uusapan lang kami ni Lolo. Mauna ka na muna. Tamang-tama, may sasabihin din ako sa iyo. Doon tayo sa silid-aklatan mag-usap. Baekshao, maupo ka. Baekshao, ngayong kasal ka na. Ang huwa mula ngayon ay ganap ng ipapamahala sa iyo. Sa loob ng 2 araw, sa ilalim ng pangalan ng huwa, magdaraos ako ng handaan sa harap ng lahat para i-anunsyo ito. Oras na rin para malaman ni Nuan ang tunay kong pagkatao para sorpresahin siya. Sana lang, pagdating ng oras, hindi niya ako sisihin. Oh, siya nga pala, si Xie Yuan at si Yu Chen. Anong plano mo sa kanila? Basta't silang mag-ina ay matutong maging tapat, maaari kong ibigay ang isang sangay na kumpanya. Sapat para sa kanilang buhay. Noon, talagang sila ang nagkasala sa iyo. Ang bagay na ito, ikaw na ang bahala. Isang sangay lang, gusto na kaming paalisin. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi ba't magdidiborsyo na sila? Bakit sila nagkabati? Binigyan kita ng pagkakataon pero wala kang silbi. Masyadong matigas si Huo Baekshao. Anong magagawa ko?
Bakit kayo nag-aaway? Mapupunta na ang tahanan ng mga Huo kay Huo Beishao. Ang prioridad natin ngayon ay mag-isip kung paano tayo mananatili rito. Kay Huo Beixiao, si Song Zinyuan lang ang mahalaga. Wala na siyang pakialam sa iba. Ako na ang bahala kay Song Jinuan. Basta't hindi siya maging senyorita, may pagkakataon pa tayo. Ang posisyon ng tagapamahala ng tahanan ng mga Huo sa wakas ay napunta na sa kamay ng heredero. Maraming taon na nag-away ang mag-inang Xie Yuan pero sa huli ay wala rin silang napala. Napakagaling na tao ng heredero. Kung gusto nilang lumaban, dapat tiningnan muna nila kung may kakayahan ba sila. Oo nga, misteryoso palagi ang heredero. Sa handaan ngayong gabi, isang karangalan na makita ang mukha niya at iyon ay ating pribilehiyo. Sa ganito kaimportanteng handaan, bakit kaya ako? Tinawag din ni Lolo Huo? Baka may kinalaman din ito sa iyo. Pagdating ng tamang oras, malalaman mo rin ang lahat. Posible bang tumaas din ang halaga ng mga alaga? Ani Lolo Huo? Senyorito, tinatawag po kayo ng Don? May kailangan lang akong asikasuhin? Kaya mo ba ang sarili mo? Sige na, pumunta ka na. Hindi na ako bata. Kaya ko nang alagaan ng sarili ko. Mag-ingat ka. Nakakapagtaka. Bakit lagi ko siyang nakakasalubong? Salamat, ikalawang senyorito. Ikalawang senyorito, may kailangan pa po ba kayo? Dahil hindi sinasadyang nabangga kita, kailangan kong humingi ng paumanhin. Mag-inuman tayo. Ngayon, maaari na ba akong umalis? Siyempre. Binibining Song, mahina ang iyong toleransya, ihahatid muna kita para makapagpahinga. Ang babaeng ito ay sa iyo na. Kung ano ang gagawin, hindi ko na kailangang ituro sa iyo. Aking mabait na kuya, sa ganitong mahalagang okasyon na ikaw ay pinagtaksilan, ang regalong ito ay tiyak na hindi mo malilimutan habang buhay. Ang panlasa ni kuya ay talagang maganda. Hinto! Lumayas ka. Ang babae ni Huo Beixiao ay tiyak na masarap ang lasa. Paano ito hahayaang basta-basta na matikman ng iba? Basta't kay Huo Beixiao ay aagawin ko ang lahat. Ikaw, hindi ka tinabla ng herbal. Gusto mo akong bitagin, hinding-hindi mangyayari. Buti na lang napansin ko agad na may mali sa alak na iyon at hindi ko talaga ininom. Binibining Song, patawarin mo ako. Napilitan lang ako. Sa tantya ko, dapat ay nakuha na ni Huo Yuchen ang gusto niya ngayon. Patay. Si Song Zinyuan ay... Naku po, ang ikalawang senyorito ay may nangyaring masama sa kanya. Hindi ba dapat ay nasa silid si Song Zinyuan ngayon? Bakit siya nandito? Ano ba talagang nangyayari? Nasaan si Yuchen? Ineng, anong sinasabi mong nangyari kay Yuchen? Ang ikalawang senyorito po, kasama ang isang lalaki, doon sa silid. Naku, nahihiya akong sabihin. Mabuti pang kayo na lang ang tumingin. Tara! Mrs., ano na namang ginawa mo? Malalaman mo rin mamaya. Asawa, sipain mo ang pinto. Masusunod. Huo Yuchen, ikaw na sawail na bata. Bumangon ka na agad. Kaya pala ang ikalawang senyorito ay mahilig sa ganito. Pero hindi pa rin dapat. Sa gitna ng araw, gumagawa ng ganyan sa handaan. Ang bastardo ay bastardo pa rin. Pwe, nakakahiya talaga. Hindi ganyan ang anak ko. Huo Yuchen, bumangon ka riyan. Inay, ano ba? Tingnan mo ang nangyayari ngayon. Grabe. Siya iyon. Si Song Jinuan ang nambitag sa akin. Ikalawang senyorito, paano mo nagagawang mambintang na lang ng iba? Ang modelong lalaki na ito ay dapat naghihintay sa iyo. Ikaw. Naghihintay sa akin? Eh bakit kung ganoon, nasa kama mo siya? Ikalawang senyorito, ipaliwanag mo nga sa lahat. Ako. Sabi mo ay napagbintangan ka, pero sa isang salita mo lang, alam mong modelong lalaki siya. Mukhang magkakilala kayo ng husto. Ikalawang senyorito,
Ang pagkagusto sa lalaki ay wala namang masama. Aminin mo na lang, bukas na ang isip ng lipunan ngayon, hindi ka naman pagtatawanan ng lahat. Huwag kayong makinig kay Song Jinwan, puro siya kalokohan. Ang modelong lalaki na ito ay talagang nagpunta para sa kanya. Mayroon akong ebidensya. Ano ba talaga ang nangyayaring ito? Lolo, si Song Jinwan ay hindi talaga isang disenteng babae. Ang malandi siya. Madalas siyang pumunta sa clubhouse para mamingwit. Kapag lasing na, ay iniuuwi niya sila. Ang modelong lalaki na ito, ang bago niyang kinahuhumalingan, hindi na mabilang kung ilang beses na siyang inilabas nito. Nuan. Totoo ba ang sinasabi niya? Mahilig akong tumingin sa gwapo, pero maliban kay Huo Baixiao, kailanman ay hindi ko hinawakan ng iba. Lolo, si Song Jinwan ay kahiya-hiya, tuso at masama. Hindi siya karapat-dapat sa air. Na si Huo Baixiao. Tama, Lolo, ang modelong lalaki na ito ang kinitakits niya. Pero bigla niya akong pinatulog at nakipagsabuatan sa kanya. Para iset up ako. Ang heredero ay may ganap ng kontrol sa Huo. Sino ba ang hinaharangan ng aming Yuchen at bakit hanggang ngayon ay ayaw niyo siyang tantanan? Ito, kaya ba ay pakana ng heredero? Para tuluyang makontrol ang Huo, kaya inutusan niya si Song Jinwan na gawin ito? Ang ginawang ito ng heredero ay masyadong madumi. Ang ikalawang senyorito ay sarili niyang kapatid. Paano niya ito nagagawang hiyain? Anong pakana ng heredero? Hindi ko nga siya kilala. Sinasabi mong, bago ko siyang kinahuhumalingan at madalas ko siyang inilabas, sama ba? Siyempre, may mga ebidensya ako rito, kaya huwag ka nang magkaila. Kung ganoon ay sabihin mo. Kailan, saang lugar, sinong nakakita, at saan ko siya dinala? CCTV, screenshot, o record ng transaksyon, kahit isa lang ang maipakita mo, aaminin ko ang lahat. Isang babaeng may asawa na naglakas loob gawin ito. Siyempre, ang mga ebidensya ay nawala na. Ano pa ang maipakikita ko? Kaya wala ka namang ebidensya. Ano ang sinasabi mo rito? Ikaw ang magsabi. Pinili ba kita kahit kailan? Magsalita ka. Binibining Song, pakiusap, huwag niyo na akong pilitin. Kayong lahat ay mayayaman, wala akong kayang banggain sa inyo. Sabihin mo ang totoo at titiyakin kong ligtas ka. Sasabihin ko ang lahat. Kinuha ako ng ikalawang senyorito. Nilagyan niya ng gamot si Binibining Song. Inuutusan niya akong dungisan ang dangal ni Binibining Song. Buti na lang at nahalata niya agad, kaya hindi siya nahulog sa bitag. Ano? Ang lahat ng ito ay ang ikalawang senyorito. Palabas lang niya. Talagang sinasaktan lang niya ang sarili niyang paa. Kalokohan, manahimik ka. Si Song Jinwan at ang modelong lalaki ay matagal nang magkasabwat. Hindi mapagkakatiwalaan ang sinasabi niya. Pumunta nga si Binibining Song sa clubhouse, pero ang kaibigan niya ang kumuha sa amin. Si Binibining Song mula simula hanggang huli ay hindi ako kailanman hinawakan. Ang lahat ng naririto ay makapagpapatunay. Minsan ko lang siyang nakita. Ako si Song Jinwan ay naninindigan sa mga bagay na hindi ko ginawa. Hindi ko aaminin iyon. Sa totoo lang, ako rin ang may kasalanan. Noong araw na iyon ay ginalit ko si Nuan. Sumama ang loob niya, kaya sumama siya sa mga kaibigan niya para maglibang sa clubhouse. Hindi ko akalain na kahit ang maliit na bagay na ito ay gagamitin ng ibang tao para gawan siya ng issue. Yuchen, talaga ka naman. Gusto mong tulungan si Baixiao na mahuli ang pangangaliwa pero dapat inalam mo muna ang totoo. Hindi ba't ang mabuting hangarin mo ay nauwi sa gulo? Opo, Lolo. Masyado akong naging padalos-dalos ngayon. Magtatrabaho na ako ng maayos sa susunod at hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon. Tama na. Ang usaping ito ay tapos na rito. Mula ngayon, wala nang magbabanggit nito. Huo Baixiao, wala naman kaming alitan ni Huo Yuchen. Bakit kailangan niyang gawin ang lahat ng ito? Ano bang mapapala niya rito? Senyor, magsisimula na ang turnover rights. Sige. Baixiao, tara na. Song Jinwan, hanggang ngayon ay niloloko ka pa rin ni Huo Baixiao. Naaawa talaga ako sa iyo. Ano bang ibig niyang sabihin? Sa wakas ay makikita ko na ang heredero. Hindi ko alam kung ano ang hitsura niya. Pero, siguradong hindi siya kasing gwapo ni Baixiao. Huo Baixiao, siya? Sa inyong lahat, ako ang susunod na tagapagmana ng Huo Group. Huo Baixiao. Si Huo Baixiao. Siya pala, ang heredero. Ngayon alam mo na kung bakit si Huo Baixiao ay nagmamadaling makipagkasal sa iyo? Song Jinwan, kaawa-awa ka talaga. Ang aking kuya ay ang susunod na tagapamahala ng Huo. Para makuha niya agad ang pamamahala sa Huo, ay naghanap lang siya ng babaeng mapapakasalan. Natatakot siyang baka habulin nito ang pera niya. Kaya sinadya niyang itago ang kanyang pagkatao. Sabihin mo, hindi ba nakakatawa? Baka naman, totoo siyang nagmamahal sa babaeng iyon? Ang kuya ko, ang yabang mo na heredero, paano siya magkakagusto sa mga hamak na babae? Pansamantala lang, anyang tinitiis ang lahat. Ilang araw pa lang kayo, ay nagmamadali na siyang magpakasal sa iyo. Hindi mo ba naisip
Na dahil ba sa ganda mo, kaya mahal na mahal ka niya? Kung totoo kanyang mahal, bakit niya itatago ang kanyang pagkatao at lolokohin ka lang? Gumising ka na, Song Zinuan. Niloloko niya ako. Ginagamit niya lang ako. Anak! Ngayon ang aking pinakamahalagang araw. Gusto ko rito na muling mag-propose. Pakakasalan mo ba ako? Huo Baekshao. Isa kang manloloko. Anak, hindi ko sinasadyang ilihim ito sa iyo. Ayaw kong makinig sa paliwanag mo. Huo Baekshao. Niloko mo ako. Ayaw na kitang makita muli. Nuan-nuan. Heredero? Ang lahat ng media ay naghihintay sa bulwagan. Pinapapunta na kayo ni Don. Nuan-nuan. Bakit ang putla mo? Anong nangyari? Inay, ako at si Huo Baekshao. Tapos na kami. Ano? Ang batang, si Huo Baekshao, hindi ka ba niya inapi? Si Huo Baekshao. Siya ang heredero ng mga Huo. Pinakasalan niya ako. Para lamang mabilis na. Makuha ang mana sa tahanan ng mga Huo. Kalokohan ito. Nagpumilit si Huo Baekshao na itago ang kanyang pagkatao dahil ba takot siyang ang angkan ng mga Song ay makinabang sa kanya? Kahit siya pa ang heredero ng mga Huo, hindi siya dapat mang-api. Nuan-nuan, dahil ganito na ang nangyari, makipagdiborsyo ka na sa kanya. Kahit maliit lang ang pamilya Song, hindi kami kukuha ng kahit ano sa mga Huo. Nakuha na niya ang gusto niya. Kahit hindi ko pa sabihin, hihiwalayan din niya ako. Nuan-nuan. Nuan-nuan. Heredero, ang aming angkan ng mga Song ay maaring walang halaga, pero ang pagpasok mo nang walang pasabi, hindi ba't masyado mo kaming minamaliit? Itay. Sino ba naman akong si Song Pingfeng para tawagin mong ganyan ng isang heredero? Nuan-nuan, hindi ko sinasadyang lokohin ka. Mahalaga ba yon? Huwag ka nang magpanggap na mahal mo ako. Huo Baekshao, maghiwalay na tayo. Dahil lang ba, hindi ko agad sinabi ang totoo kong pagkatao. Ay kailangan mo na akong bitay na agad? Oo. Ang pamilya Song ay maliit lang. Hindi kami bagay sa elite na gaya mo. Umalis ka na ngayon din. Ayaw na kitang makita pa. Nuan-nuan? Pero hindi ka naman ganyan dati. Sabi mo noon ay mahal mo ako at gusto mong maging bahagi ako ng pamilyang ito. Oo nga. Napakatanga ko talaga noon. Tingnan mo ako. Nanaloko mo. Siguradong tuwang-tuwa ka, di ba? Nuan-nuan. Bukod sa pagkatao ko, wala na talaga akong ibang nilihim sa iyo. Maniwala ka sa akin. Hindi na ako maniniwala sa iyo kailanman. Heredero, huwag mo nang saktan si Nuan-nuan. Umalis ka na lang. Huo Baekshao, tubig. Bigyan mo ako ng tubig. Huo Baekshao. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Ang tubig na ito, isa lang ang pwedeng uminom. Sino sa inyo ang iinom? Gusto mo bang gamitin ito para pag-awayin kaming mag-ina? Nananaginip ka? Napakaantig na pagmamahala ng mag-ina. Huwag. Huo Baekshao, baliw ka. Pinahihirapan mo kaming mag-ina. Kapag nalaman ito ni Don, hindi kanya palalampasin. Ikaw mismo ang nagtago ng iyong pagkatao, kaya iniwan ka ni Song Jinuan. Bakit mo kami sinisisi? Bakit? Dahil baliw ako. Ikaw ang nagpadala sa akin sa ospital sa pag-iisip. Nakalimutan mo na ba? Wala na siya. Gusto ko kayong mamatay kasama ko. Isang sampal para sa tubig. Kung gaano karami, kayo ang magdesisyon. Kung mag-aalinlangan pa kayo, mawawala na ang huling patak. Huwag. Inay? Inay, hayaan mo lang. Akong pumalo. Isa lang, ha? Dahan-dahan lang, isa lang talaga. Hindi masakit ito.
Pinapalo mo ako. Pinapalo mo ako. Tumigil kayong lahat! Itay! 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 Kailangan nyo kaming iligtas! Si Huo Beixiao. Nababaliw na si Huo Beixiao. Tatapusin niya kaming mag-ina. Kailangan nyo kaming iligtas. Itay! Beixiao, gusto mo ba talaga silang mawala? Mga tao, ilabas nyo silang dalawa. Beixiao, sumunod ka sa silid aklatan. Beixiao, matagal na panahon na. Wala nang mawalan ka ng kontrol. Kasalanan ko ang lahat. Kung noon pa sana. Noon pa? Hindi nyo na dapat hinayaang pumasok ang mag-inang iyan sa tahanan ng mga Huo. Pero si Yu Chen ay dugot laman din ng mga Huo. Senyor, nandito na si Binibining Song. Ineng, nandito ka na. Lolo, pumunta ako rito ngayon para mag-resign. Ang $5 million na binigay nyo ay buo ko na pong naibalik sa inyo. Mula ngayon, hindi na ako babalik dito. Anak, dahil ba ito sa paglilihim ko tungkol kay Beixiao kaya ka nagagalit kay Lolo? Hindi ba? Hindi po, Lolo. Palagi kayong mabuti sa akin, kaya laking pasasalamat ko. Hindi po ako galit sa inyo. Huwag ka na sanang mag-resign. Ituring mo na lang na sinasamahan mo si Lolo para makipagkwentuhan. Pwede ba iyon? Ngayon lang, nalaman ko kung bakit kahit sina Jinang Huo at ikalawang senyorito ay hindi ko kilala ay pinupuntirya nila ako. Maliit na tao lang ako. Ang gulo sa pagitan ng mga elite ay hindi ko kayang pasukin. Kaya simula ngayon, hindi na ako pwedeng pumunta para magtrabaho. Huo Beixiao, kailan ba natin kukunin ang ating diborsyo? Talaga bang kahit isang pagkakataon ay hindi mo na ako bibigyan? Talaga bang ang batang ito at ang tahanan ng mga Huo ay wala talagang tadhana? Sa susunod na mga araw, ipadadala ko sina Xie Yuan at Yu Chen sa ibang bansa. Kapag nanatili pa sila, magkakagulo na ang tahanan ng mga Huo. Pagkatapos ng lahat ay nahanap ko na siya. Hinding-hindi. Hinding-hindi ako susuko. Hindi ko akalain na nangarap ako na ang heredero ng Huo Group ay maging munting ibon ko. Ang yabang ko talaga. Nuan-nuan? Huo Beixiao. Anak, napakainit ng panahon. Bakit ka lumabas dito? Sinasadya mong saktan ang sarili para kaawaan kita. Walang hiya ka. Pasensya na. Gusto ko lang magbantay rito para masilayan ka lang. Kung ayaw mo akong makita, aalis na ako. Huo Beixiao. Noong huli ay ginawa mo lang para isalba ang kasal natin. Drama lang ang lahat ng iyon. Hinding-hindi na ako magpapaloko sa iyo muli. Nuan-nuan. May magandang balita ako. Anong magandang balita? May isang mamumuhunan na nagustuhan ang produkto ng Song at mamumuhunan sa atin ng $3 bilyong. Ngayong araw, formal na kaming nakapirma. Ang ating Song ay buhay muli na. Napakabuti. At ang ating bilya, mababawi na ba natin? Ang bahay na ito ay si Huo Beixiao ang bumili para sa atin. Bukas ay aalis na tayo rito. Ayokong may utang sa kanya. Ako at ang itay mo ay ganoon din ang balak. Inay, salamat sa inyo sa pag-aalaga sa akin. Sa susunod ay magtatrabaho sa kumpanya ng mabuti
At hindi na kayo mag-aalala pa. Sige. Song Jinwan. Xie Shutong, ano ba talaga ang gusto mo? Dahil nakita mo na rin naman, hindi ko na itatago sa iyo. Kahapon ang heredero ay nag-propose na sa akin. Ito ang ating singsing natin. Xie Shutong, pumunta ka rito ng maaga para lang sabihin ito sa akin? Tutal, dating asawa ka naman ni Baek Xiao. Masama kung ililihim ko, hindi ba? Si Huo Baek Xiao ay hindi magpro-prosi sa'yo. Kahit na hiniwalayan niya ako, pero hinding-hindi siya magkakagusto sa iyo. Song Jinwan, ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Ang lakas ng loob mong hiyain ako? Hindi kita hinihiya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Huwag mong kakalimutan. Pamangkin ako ni Xie Yuan. Matagal na silang naglalaban ni Xie Yuan. Kahit para lang makontrol ng lubos si Xie Yuan, pipiliin niya pa rin ako kung gaano katalino ang heredero. Siguro ikaw ang mas nakakaalam? Kung hindi ka naniniwala, magtanong ka sa tindahan. Tingnan mo kung ang mamimili ay nagngangalang Huo Baek Xiao. Ang singsing na ito ay kakaiba. Gintong mahal ito. Sigurado akong bilib ang tagapamahala. Pinapayuhan kitang pumunta na at asikasuhin ang diborsyo. Kapag ang tahanan ng mga Huo na ang kumilos, hindi na magiging maganda ang lahat. Binibining Song, huwag na po kayong uminom. Bakit? Takot ka bang hindi ako makabayad? Paano kung ang heredero ay... Ano bang espesyal sa heredero na iyon? Wala akong pakialam sa kanya. Halika, samahan mo akong uminom. Heredero. Wala kaming ginawa. Umalis na kayo. Nuan-nuan, huwag ka nang uminom. Huwag mo akong pakialaman. Ang hitsura mo, kamukhang kamukha ng munting ibon ko. Manatili ka sa tabi ko ngayong gabi. Huo Baek Xiao. Bakit ikaw ang heredero? Gustong gusto kita. Bakit mo? Bakit mo ako niloko? Kung sa simula pa lang, sinabi ko na ang totoo kong pagkatao. Tayo kaya ay... Bakit ka natututo ng masama, gaya-gaya sa heredero? Isa siyang gago. Nahawa ka na sa kasamaan niya. Oo, isa siyang gago. Gusto kanyang tratuhin ng mabuti, pero hindi niya inaasahan na palagi ka na lang nasasaktan. Patawad. Saktan ako? Basta't mapamahalaan ang Huo Group. Kahit sino ay pakakasalan niya. Sa akin, ano ang pagkakaiba kay Xie Shutong? Nuan-nuan. Anong sinabi mo? Sabi ko, ngayong gabi, manatili ka sa tabi ko. Nuan-nuan. Tingnan mo ng mabuti kung sino talaga ako. Ikaw ang aking munting ibon. Anak! Huo Baek Xiao. Hindi. Hindi ko na kayang ituloy pa ito. Nuan-nuan. Ganun ka ba talaga kawalang puso? Bawal pumasok ng walang appointment. Pamangkin ako ni Ginang Huo. Bitawan mo ako. Papasukin mo ako. Wala nang ginang Huo sa tahanan ng mga Huo. Kung magpapatuloy ka sa paggulo, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Anong ibig mong sabihin? Ma'am, pakiusap, umalis na po kayo. Hayop ka. Bitawan mo ako. Tanga. Kilala mo ba kung sino ako? Manahimik ka? Ako to. Pinsang kuya. Bakit ikaw yan? Sabi ng mga tao sa tahanan ng mga Huo, wala na raw si Ginang Huo. Anong nangyayari? Pinalayas kami ni Inay, ni Huo Baek Xiao. Mula sa Huo, ipinadala na si Inay sa ibang bansa.
Palihim lang akong bumalik. Nag-away na pala kayo ng tuluyan. Paano na ako pakakasal sa heredero? Anong oras na? Kalandian pa rin ang iniisip mo? Sinasabi ko sa'yo, kinalaban mo si Huo Baixiao. Maghintay ka lang. Gagawin niyang impyerno ang buhay mo. Pinsang kuya, kailangan mo akong iligtas. Anong gagawin ko? Tirahin ang puso. Halika rito. Tuturuan kita. Itay, ito ang record ng meeting ngayong araw. Nga pala, Nuan. Si Huo Baixiao, nitong mga nakaraang araw, lagi siyang nagbabantay sa baba. Talaga bang wala kang balak makipagkita sa kanya? Maliban na lang kung nandito siya para makipagdiborsyo. Kung hindi, hindi ko siya kikitain. Sabagay. Nga pala, sabi ng investor, may proyektong pag-uusapan mamaya. Gusto nilang ikaw ang pumunta. Kaya mo ba ng mag-isa? O gusto mong ako na lang ang pumunta? Huwag kang mag-alala, Itay. Kaya ko to. Huo Baixiao. Binibining Song, halika na rito. Hinihintay ka namin. Halika. Maupo ka sa tabi ni CEO Huo. Bagay na bagay silang dalawa. Kaya pala ang nag-invest ng $3 billion ay si Huo Baixiao. Kaya pala ganoon kalaki ang binigay niya agad. Dahil nandito na ang lahat. Ako na ang magsisimula. Isang tagay para sa inyo. Binibining Song, nabalitaan ko, kamakailan, muntik na kayong malugi, mabuti at namimigay si CEO Huo. Kaya, nailigtas ang Song sa utang na loob na ito. Tagayan mo si CEO Huo, hindi ba, mga kasama? Tama. Dahil ayos ito, ang mga produkto ng Song. Kung hindi ko itataya ang lahat. Mapagkumbaba si CEO Huo. Mukhang dapat talagang magpasalamat si Binibining Song. Binibining Song! Pagbigyan mo na ako. Huo Baixiao. Sinasadya mo akong bitagin. Tagay nyo. Salamat sa pagiging namimigay ni CEO Huo. Uubusin ko ang basong ito. Nuan. Ayos ka lang ba? Ang lakas uminom ni Binibining Song. May gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Nuan. Huwag kang umalis. Huo Baixiao, kailangan mo ba akong hiyain sa harap ng lahat? Hindi ko gustong hiyain ka. Gusto lang kitang makita. Nuan. Miss na kita. Ang galing talaga ng heredero. Nagbigay agad ng $3 billion. Ngayon sabihin mo sa akin, ang $3 billion na ito, paano mo gustong bayaran ko? Ayaw kong bayaran mo ako. Gusto lang kitang makita at makausap ka. Mali ba ako? Wala kang mali. Pero sa tingin ko, bukod sa pagdidiborsyo, wala na tayong dapat pag-usapan. Nuan. Hindi ako papayag sa diborsyo. Song Jinwan, mamatay ka na. Nuan? Nuan, gising ka na. Nasaan ako? Nagulat ka ng husto, nawalan ka ng malay. Dinala kita rito para magpahinga muna. Sandali lang? Ano ba ang ibig mong sabihin? Basta manatili ka muna rito. Ako na ang magpapaliwanag sa itay mo. May sarili akong bahay. Gusto ko nang umuwi. Nuan, hindi ka pa pwedeng umalis. Ikukulong mo ba ako? Hindi aksidente ang nangyari kagabi. May gustong manakit sa'yo. Dito ka lang magiging ligtas sa ngayon. Heredero, ang galing mong mag-imbento. Isa lang akong maliit na tao. Sino ang gustong manakit sa akin? Kung gusto mo akong gantihan, hindi mo na kailangang sabihin yan. Bakit naman kita gagantihan?
Sa iyong salamat, pinahiya kita roon. Kaya mo ako sinusundan. Gusto mo lang akong gantihan at pahirapan. Sa tingin mo ba? Ako na si Huo Beixiao ay ganyang klaseng tao? Sa paningin mo, ako si Huo Beixiao ay ganitong tao, ganoon ba? Hindi ba? Nag-propose ka na kay Xie Shutong. Bakit mo pa ako ginugulo? Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan? Huo Beixiao, itigil mo na ang pag-arte. CEO, ang salarin kagabi ay dinala na rito. Naintindihan ko. Basta, manatili ka muna rito. Hanggat hindi ako pumapayag, wala kang pupuntahan. Buksan mo. Palabasin mo ako. Huo Beixiao. Palabasin mo ako. Palabasin mo ako. Huo Beixiao. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Xie Shutong, ikaw ba ang bumangga kay Nuanwan? Hindi ako. Hindi ko sinasadya kahapon. Sa pagligpit kay Xie Yuan? Nakalimutan tuloy kita. Huo Beixiao. Ano ang gagawin niya? Sinabi ba sa iyo ni Huo Yuchen kung ano ang nangyayari sa mga bumabangga sa akin? Heredero, wag mo akong patayin. Si Huo Yuchen ba ang nag-utos sa iyo kagabi? Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko natapos ang utos, kaya hindi ko siya tinawagan. Tanga. Saan galing ang singsing na ito? Pinulot ko lang ito. Oh, Heredero, nag-iisa ka bang umiinom dito? Nakakapagtaka? Bakit ito nawala? Ano ang hinahanap mo? Nag-propose ka na kay Xie Shutong. Bakit mo pa ako ginugulo? Dinala mo ang singsing sa harap ni Nuan at nagsinungaling ka. Ikaw ang kumuha ng singsing at pumunta kay Nuan para magsinungaling. Ibinabalik ko na ito sa iyo. Ang mga bagay na hinawakan mo ay marumi na. Kaladkarin siya paalis. Kapag nahanap na si Huo Yuchen, sabay silang parurusahan. Opo. Huwag kang lalapit. Nuan, may paliliwanag ko ang tungkol sa singsing. Huwag kang lalapit. Paano mo nagawang maging malupit sa iyong mapapangasawa? Nakakatakot ka. Niloloko ka lang ni Xie Shutong. Paano ako mag-aalok ng kasal sa kanya? Ikaw lang ang tanging mahal ko. Hindi. Ikaw ang nanloloko sa akin. Si Huo Beixiao ay napaka-bait at masunurin. Hindi ikaw siya. Hindi ikaw siya talaga. Pero ito ang totoong ako. Hindi mo rin ba ako matatanggap? Sa tingin mo ba ay baliw ako? Nakalimutan mo na ba? Sabi mo ay guwapo ako? At siguradong hindi baliw na. Binigyan mo pa ako ng mental siya. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pakawalan mo na ako. Takot na ako. Nuan, hindi ba sabi mo, gusto mong bayaran ang $3 billion na utang na loob? Alam ko na kung paano mo babayaran. Gusto ko, manatili ka sa tabi ko habang buhay. Pagkatapos ng lahat ng ito, pagod ka na siguro. Sasamahan kitang magpahinga. Amo, ako ay magiging aso mo habang buhay.
Ang tangang si Xie Shutong, bakit wala pa siya? Hindi kaya nahuli na siya ni Huo Beixiao? Pinsang kuya, ang cheap woman na si Song Jinwan ay nabangga at napilay ko na. Nagwawala na rin si Huo Beixiao. Magkita na tayo agad para mapag-usapan ang susunod nating hakbang. Ang tangang si Xie Shutong, ang galing niya talaga. Huo Beixiao, mamatay ka na. Anong oras na ba? Bakit wala pa si Xie Shutong? May mali rito. Sino kayo? Ako ang ikalawang senyorito ng tahanan ng mga Huo. Bitawan niyo ako. Matagal na tayong hindi nagkita, Huo Yuchen. Matagal na tayong hindi nagkita, Huo Yuchen. Huo Beixiao? Ano ang gagawin mo? Heredero, paano natin siya itatrato? O kaya, ilibing na lang natin siya ng buhay. Si Huo Beixiao ay napakabait at masunurin. Hindi ikaw siya. Hindi ikaw siya. Kolektahin ang mga ebidensya ng krimen niya, dalhin sa himpilan ng pulisya, at saka, burahin ang pag-iral ng tahanan ng mga siye. Gusto kong siya ay tuluyan ng maglaho. Opo. Nuan-nuan, nahuli ko na si Huo Yuchen. Mula ngayon ay ligtas ka na. Kailan mo ako hahayaang umalis? Ganoon mo ba ako kinamumuhian? Ayaw mo ba akong makasama kahit sandali? Oo. Kinamumuhian talaga kita. Nagsisinungaling ka. Sinabi mong mahal mo ako. Ang mga salitang iyon ay para sa aking munting ibon. Hindi ikaw siya. Song Jinwan, tama na. Anak, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ang makasama ako, masakit ba talaga para sa iyo? Umalis ka na. Talaga ba? Palalayain mo na ba talaga ako? Habang hindi pa nagbabago ang isip ko, umalis ka na. Senyorito, ang ginang ay... Magpadala ng sasakyan para ihatid siya? Huwag mo siyang takutin. Oo nga, isa lang akong baliw. Sino ba ang gustong makasama ang isang baliw? Isipin na lang natin na panaginip ito. Paalam na. Huo Beixiao. Huo Beixiao? Ipinakulong mo na ang anak ko at ngayon, balak mo pang iban na ang tahanan ng mga siye? Papatayin ko kayong lahat ng pamilya mo. Ineng! Lolo Huo. Sumama ka sa matanda. Maghanap tayo ng lugar na mapag-uusapan. Lolo Huo, ano po ang gusto ninyong pag-usapan? Ineng, natatandaan ko. Palagi kang mahilig tumawa noon. Lolo, nagbabago naman po ang lahat ng tao. Anak, huwag mo sanang sisihin si Beixiao. Wala rin siyang ibang magagawa. 20 years ago, ang tatay ni Beixiao ay dinala si Xie Yuan at ang bastardo sa loob ng bahay. Hindi ito matanggap ng nanay ni Beixiao kaya tumalon siya sa gusali. Sa mismong harapan ni Beixiao. Noong taong iyon, 8 years old pa lang si Beixiao. At simula rin sa sandaling iyon, ang ugali ni Beixiao ay tuluyan ng nagbago. Pagkatapos, si Xie Yuan ay ipinilit na baliw na siya. Nilihim ito sa akin at sapilitan siyang dinala sa ospital sa pag-iisip. Huo Beixiao. At ano ang nangyari pagkatapos? Nang malaman ko ang lahat, 6 na buwan na ang nakalipas. Nagmadali ako sa ospital sa pag-iisip para sunduin siya at alagaan sa tabi ko. Pero siya ay hindi na katulad ng dati niyang pagkatao.
Kailanman ay hindi niya sinabi sa akin ang mga ito. Sabi ni Beng Xiao, magkakilala na kayo noong bata pa. Natatandaan mo ba? Napakagwapo mo naman. At least hindi ka naman halimaw. Kuya, gusto kita. Siya pala iyon. Kaya pala noon, sinabi niya sa akin ang mga iyon. Sa loob ng maraming taon, laging tanda ka ni Beng Xiao. Alam kong niloko ka niya, pero maaari mo bang tingnan ang tunay niyang nararamdaman para sa iyo at patawarin siyang muli? Lolo. Ako. Nitong nakaraang kalahating buwan, hindi kumakain o umiinom si Beng Xiao. Kung magpapatuloy ito, mawawala na siya. Pinuntahan kita ngayon, hindi para sa ano paman, kundi para makiusap. Kung maaari mo, siyang silipin. Kahit saglit lang, pwede ba? Alam kong mahirap itong hilingin. Kung ayaw mo siyang makita, sige na lang. Lolo ay mauuna na. Ayaw kong kumain. Ilabas mo yan. Huo Baexiao. Nuan. Ikaw ba talaga yan? Bakit mo? Ang ginawa ito sa sarili mo. Talaga bang balak mong magpakagutom? Siguro, hindi na ako dapat nabuhay. Paano na ako kung mawala ka? Nuan, anong ibig mong sabihin? Pakiusap? Huwag mo akong paasahin. Ikaw ang aking munting ibon, nang walang pahintulot ng amo, paano mo nagawang magtangkang mamatay? Pinatawad mo na ako? Hindi ka naaalis? Ayaw mo talagang makipagdiborsyo, saan pa ba ako pupunta? Hindi ako makikipagdiborsyo sa iyo. Maliban na lang kung mamatay ako. Hindi ko papayagang magsalita ka ng ganyan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Sasamahan na kita, anumang mangyari, kakayanin natin. Pero, wag mo na akong lolokohin. Pangako, hindi na kita lolokohin muli. Mabuti naman, bumalik na ang senyorita. Sa wakas ay maayos na ang senyorito. Si Lolo ay dahil sa iyo, ay halos mamatay sa pag-aalala. Kumain ka na muna. Narito ka ba para kay Lolo? Para hikayatin ako? Kapag natapos na akong kumain, aalis ka na naman. Akala mo ba, lahat ay sinungaling tulad mo? Basta't sa susunod ay hindi mo na ako lolokohin, hindi ako aalis. Ibuhos mo ang gamot na ito sa hapunan ngayong gabi. Kapag tapos na ang lahat, ako na ang magiging tanging tagapamahala ng tahanan ng mga huwo. Sa oras na iyon, bibigyan kita ng pabuya. Ginang, masyado itong mapanganib. Hindi ko po kayang gawin. Nangangahas ka bang sumuway? Huwag mong kalimutan kung kanino ka. Alam kong kailangan mo ng pera. Narito ang $2 million. Pagkatapos ng lahat, bibigyan kita ng $8 million pa. Handa na ba ang pagkain? Ano ang ginagawa mo kanina? Senyorita, luto na ang sopas manok. Ihahanda ko na po para isilbi. Mag-ingat ka, mainit yan. May balita galing sa ibang bansa. Palihim na bumalik si Xie Yuan. May gagawin kaya siya? An sa atin? Huwag kang mag-alala, wala silang magagawa. Lolo, ako na po ang magsisilbi ng sopas. Sandali! Maupo ka lang, ako na. Ginang, tapos na. Talaga? Mabuti naman. Tara na. Matandang hukluban, Huo Baexiao, hindi mo inaasahan to, darating din ang araw nyo. Ang buong Huo ay magiging akin na lang.
Ikaw! Hindi kayo namatay. Akala mo ba ang pamilya Huo ay kasing daling maloko gaya ng tatay ko? Nuan, buti na lang at matalino ka. Napansin mo agad ang problema, kaya nakapaghanda tayo. Matagal ko nang napansin, nakakaiba ang kasambahay na yon. Ang lason ay masyadong gasgas na. Naisip mo pa talaga yon. Kaya pala, naghanda na kayo ng bitag at hinintay lang akong mahulog. Kung naging tapat ka lang sana, papakainin ka pa ng tahanan ng mga Huo. Pero hindi ko akalain, naghahaman ka at tanga. Ngayong nandito ka na sa sitwasyong ito, wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Tapos na. Wala na ang lahat. Beik Xiao, anong gagawin mo sa kanya? Hindi mo naman siguro. Siya papatayin, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi ko nagagawin ang ganoong bagay. Dalhin siya sa himpilan ng pulisya. Opo. Amo, nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko. Bakit ganyan ang suot mo? Dahil sa paalala ni Amo, hindi nagtagumpay si Xie Yuan. Ngayong gabi, pagsisilbihan ko ng mabuti si Amo bilang ganti sa iyong utang loob. Ito, parang hindi yata tama. Ang makaganti sa utang loob ni Amo ay aking karangalan. Amo, pakiusap paglaruan mo ako. Sabi mo yan